ang Japanese ghost hunter na si Hikari na may-ari ng YouTube channel na Light Ship Channel ay kinontak ng isang real estate agent para paimbestigahan ng isang bahay na pinapabenta sa kanya. Dahil ayon sa kwento ng kanyang mga staff na pinapadala niya para linisin ang nasabing bahay, ay may kakaiba di umano sa bahay na ito dahil madalas silang makaramdam ng kakaiba at makarinig ng mga tunog na tila ba may iba pang kumikilos sa loob nito. At kung minsan pa nga ay bigla na lang din di umanong tumutunog ang piano sa loob ng bahay. Ayon pa sa real estate agent na ito, ay may isang pamilya noon na may 3 miyembro ang nanirahan sa bahay na ito. Isang mag-asawa kasama ang kanilang anak na mayroong espesyal na pangangailangan. Subalit sa pagpanaw di umano ng padre de pamilya ay unti-unting nanghina at nagkasakit ang ilaw ng tahanan, dahilan kung bakit hindi na niya nagawang maalagaan pa ang kanyang anak at mapilitan siyang dalhin na lang ito sa isang pasilidad. Makalipas ang ilang linggo ay pumanaw na rin ang babae na natagpuan na lang na wala ng buhay sa kanyang higaan, at mula noon ay naiwanan ng abandonado ang bahay na ito. Dahil sa mga nakakalungkot at mga hindi magandang nangyari sa bahay na ito, ay pinaniniwalaan na nagmumulto pa rin ang kaluluwa ng mag-asawa sa loob ng kanilang tahanan. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ni Hikari para alamin kung posible nga ba na ito ay haunted. Ah, 小学生ぐらいの娘さん。これがその残留思念か何かってことですかね。マジで今鳴ったよ、ピアノが。待って。なんともないよ。すいません、どなたかいらっしゃいますか？いないよね。マジで今鳴ってるピアノが。すいません、どなたかいらっしゃいますか？Nagumpisang makarinig si Hikari ng mga tunog at paghinga, at habang siya ay nasa ikalawang palapag ng gusali ay narinig niya ang pagtunog ng piano sa ibaba. Agad naman na bumaba si Hikari para i-check kung ano ang posibleng nagpatunog nito, pero bagamat wala naman siyang nakitang kahit ano, ay nahagip ng nakasetup niyang kamera ang isang imahe na kumilos malapit sa piano. Matapos ang pangyayaring ito ay nagpatuloy lang si Hikari sa kanyang investigasyon at nag-setup siya ng mga kamera sa iba't ibang bahagi ng bahay, at narito nga ang kanyang mga nakuhanan.
え、Mula sa mga kamera na isinetap ni Hikari ay maririnig ang iba't ibang mga tunog na hindi malinaw kung saan nga pa nagmumula. Maya-maya pa ay narinig naman ni Hikari ang isang malakas na tunog na nagmula pala sa bahagi ng metronome na ito na makikita sa bidyong ito na bigla na lang gumalaw at bumagsak. Agad-agad naman na bumaba si Hikari para alamin kung ano ito, pero wala naman siyang nakitang kahit ano na posibleng gumawa ng paggalaw na ito. Pero nung mga sandaling siya ay nasa loob ng kwartong ito, ay meron palang nakuhana ng nakasetap niyang kamera na talaga namang nakapangingilabot. 一つの仮説でお、どうぞ。この姫声だね今。なんかさ、いや、ちょっとなんか Hindi ito nakita ni Hikari noong mga sandaling ito, pero mula sa bintanang ito ng kwarto, makikita ang isang puting imahe na animo isang tao na sumilip sa kanya at agad ding nagtago. Ayon sa ilang comments sa bidyong ito ay base sa hugis ng imaheng ito ay para itong isang batang babae, at hinala ng mga viewers ni Hikari ay posibleng ito ay ang multo ng anak ng mag-asawang minsang naniraan at pumanaw sa bahay na ito. Pero katulad pa rin ng palagi kong sinasabi, nasa inyo na kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangging magpakilala, at mula naman di umano ito sa isang sikat na Indonesian TikTok user. Nakuha isang araw habang siya ay gumagawa lamang ng isang simpleng TikTok video. Lanjut, nah sekarang aku mau potong yang mana dulu ya? Ini aku bakalan makan ini aja deh. Biasanya kan orang tuh kalau motong ini kan dicampur sama kecap ya guys. Kalau aku tuh kayak langsung aja gitu loh, karena aku suka banget sama jeruk nipis guys. Bentar ya. Oke, aku akan potong. Ini kameranya nyala kan ya? Aku takutnya kayak udah nge-record malah kayak nggak nyala gitu. Nih. Ini dia jeruknya. Jadi aku langsung. Biasanya kan orang pakai kecap ya, kalau aku mah langsung aja guys. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Mula sa bidyong ito, makikita mula sa likuran ng babaeng TikTok user na ito ang pagdaan ng animoy sa pangbabae na may mahabang itim na buhok at puting kasuotan. Ayon sa ating sender, mag-isa lang di umano ang TikTok user na ito noong mga oras na kinukuhanan niya ang bidyong ito, at maging siya ay hindi di umano alam kung sino o ano ang isang ito. Pero posible nga kaya na isa itong multo? Kayo na ang bahalang umusga. Hi guys! Meron ba kayong mga nakakatakot, mga nakapangingilabot o makapanindig balahibong karanasan? Yung mga pangyayari na hindi nyo nakuhanan sa camera pero gusto nyong ikwento sa iba?
maaari nyo na yung ipadala sa ating Facebook page at kami na mismo ang bakalang magkwento niyan sa iba dahil meron tayong bagong segment na pinamagatang MKK o mga kwentong kababalaghan na kung saan ay babasahin namin ang inyong mga kwento. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ibahagi nyo na ang inyong mga kwentong kababalaghan. Ang Russian ghost hunter na si Dark Ghost na may-ari ng YouTube channel na Dark Ghost Paranormal ay sinubukang imbestigahan ang isang abandonadong bahay sa Russia na sinasabing tinirahan noon ng isang pamilya na nakaalitan di umano ang isang hinihinalang mangkukulam na naninirahan malapit sa kanilang bahay. Isang gabi ay bigla na lang di umanong sinunog ang bahay ng hinihinalang mangkukulam na sa kasamaang palad ay natupok ng apoy kasama ng kanyang tahanan. Matapos ang pangyayaring ito ay sinasabing nagumpisa na di umano ang mga kakatuwang pangyayari at ang mga pagpaparamdam na naging dahilan kung bakit dali-daling umalis ang pamilya mula sa kanilang bahay at iwanan na maging ang kanilang mga gamit sa loob nito. Ayon pa sa ilang mga residente na naninirahan malapit sa lugar na ito ay magpasa hanggang ngayon ay nakakarinig pa rin di umano sila ng mga tunog at boses mula sa loob ng bahay na ito. At kung minsan pa nga ay nakakita pa di umano sila ng anino ng isang matandang babae na sa kanilang paniniwala ay posibleng ang multo ng hinihinalang mangkukulam. At sinubukan nga mag-imbestiga ng Russian ghost hunter na si Dark Ghost para alamin kung may katotohanan nga ba ang mga kwentong ito. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Это за стенкой. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Nang magsimulang makipag-ugnayan si Dark Ghost sa kung ano man ang posibleng naroon sa loob ng bahay, ay nagumpisa na agad siyang makarinig ng mga tunog na napagtanto niya na nagmumula pala sa mga gamit na ito
na kusang gumagalaw. Sinubukang muli ni Dark Ghost na makipag-ugnayan, pero maya-maya pa ay maririnig naman ang mga pagkalampag mula sa sahig na tila ba palakas ng palakas na halos mayanig na ang buong bahay. Кто-то сейчас пробежал туда. Nang muling sinubukan ni Dark Ghost na pumasok sa loob ng kwartong ito, ay nakarinig naman siya ng mga yabag na tila ba may kung anong hindi nakikita na tumakbo patungo sa kusina ng bahay. Maya-maya pa ay nagumpisa na rin gumalaw ang estanting ito, ang kamang ito, pati na rin ang malaking aparador na ito na tila ba hindi nagugustuhan ng kung anumang naroon ang ginagawang pag-iimbestiga ni Dark Ghost. Gayunpaman ay nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pag-iimbestiga. Это тень была. Nang sinubukang sumilip ni Dark Ghost mula sa butas ng dingding na ito, nakita niya mula rito ang paglitaw ng isang itim na imahe o anino na katulad ng biglang paglitaw nito ay bigla na lang ding naglaho. Ang mga tunog at mga pagpaparamdam kayang ito na nakuhanan ni Dark Ghost ay mga patunay na totoong haunted ang abandonadong bahay na ito sa Russia. Ang hinihinalang mangkukulam na nga kaya ang nagpakita sa kanya sa bakaking ito. Kayo, ano sa palagay nyo?
ang Italian Ghost Hunters na pinangungunahan ni na Paolo at Debbie na may-ari ng YouTube channel na PIT Paranormal Investigations Team kasama ang kanilang cameraman na sina David at Jack ay binisita ang isang abandonadong simbahan na nakatayo sa gitna ng isang liblib na lugar sa Italy. Sinasabing ang simbahang ito ay pinamumugara ng mga multo ng isang pare at mga madre na minsang nanilbihan sa simbahang ito. Kaya naman sinubukan mag-imbestiga ng grupo para mangalap ng mga patunay na ito ay totoong haunted. Sì, infatti c'è il buco. C'è ancora anche il bastone per le tende. Cos'è? Per un attimo mi sono sembrati gli zoccoli di un cavallo, ci credi? Che paura. Ma non siete? Cos'è stato? Cos'era? Era dietro di te, dai banchi. Sì. Questo qua, proprio quello lì. Sì. Va bene, guardate voi. Stai fermo? No, magari è una bestia, no? Un animale. Ma che animale? È un No, topo, no. qualcosa del genere. No. Era più un colpo. Ok, ti chiederò una cosa facile. Ho messo uno strumento sopra l'altare, una lucina verde. Riesci ad avvicinarti a quello strumento? Perché se lo fai noi capiamo che tu ci stai ascoltando e ci stai capendo. Lo puoi fare? Per favore? È una cosa facile. Donna. Occhio. Quindi se sono un prete non È una cosa facile. Donna. È una cosa facile. Donna. Stai scherzando? No. Ma dove? Dietro da Paolo. Lì. Io già prima ho sentito rumore da fuori, ma aspetta, è bianca. Lo sapete che io ho più paura fuori che dentro questa sera che continua sotto. Rago i brividi. Rago i brividi. Chi ha fischiato? Nessuno. Si è sentito un fischio? Bago pa man sila makapasok sa loob ng nasabing simbahan, ay nai-record na agad ng kanilang kamera ang animoy mga boses na nagmumula sa loob nito. At sa kanilang pagpasok sa loob ng simbahan, ay nagumpisa na silang makarinig ng mga tunog at boses ng isang babae na posible di umanong mula sa isang madre na nagngangalang Bianca na isa sa pinakaaktibong nagpaparamdam dito. Oggi È vero, hai l'ufficio ragione. stampa ha fatto partire un sacco di articoli sulla nostra esperienza. Dietro di te, Jack. Ho i brividi tutto dietro la schiena, ragazzi. Mamma mia, Jack. Come se grattassero. Da dietro? Lì dietro. Ma qua sul legno questo. Su questo legno qua. Tu. Restare tu. Vuole che restiamo qua? Vuoi che rimanga solo uno di noi qui dentro? Cosa c'è? Cosa c'è fuori? L'hai vista anche tu? Ok, io ho puntato questa. Io... Oh, Jack, ti è ripassato un'ombra? Io Era c'ho Madonna dietro, ma Sì, sì, nera, sì. nera come la pece. No, ma nera l'ho come la vista, pece. l'ho vista anch'io e ho la Ma camera fuori o lì. dentro? No, dentro. Dentro. Io l'avevi dato ombra? Sì. Lì. E io non ho visto È passata un'altra roba lì così. Pa! E adesso con la vegetazione non è che possiamo fare miracoli. Pianta. Oh, Ecco. ragazzi. Vegetazione. Ragazzi. Picchia, raga, si è mosso. Questo. Si è mosso. L'avete visto? L'avete visto? Si è mosso. Picchia, raga, si è mosso. Questo. Raga. Dimmi che non c'è un topo. No, ma non c'è niente. Non può essere un topo sta roba. L'avete filmato? Io no, stavo riprendendo su Paolo, però lui forse l'ha comprato. Paolo, l'hai ripreso? Guarda un po'. No, Sembra come come una manata. una manata.
Guarda che sono quasi sicuro che qua c'era... Oh, c'era così, Makalipas pa ang ilang minuto ay nagumpisa ng makakita ng anino ang ilan sa kanila. Subalit hindi naman ito nakukana ng kanilang kamera. Pero laking gulat nilang lahat nang bigla na lang gumalaw ang isa sa mga kahoy na pangharang ng simbahan. Matapos ito ay nagdesisyon naman ang grupo na maghiwa-hiwalay. Sina Debbie at David ang may iwan sa loob ng simbahan, habang sina Paolo at Jack naman ang maglilibot sa labas ng simbahan. Vediamo se c'è qualcuno che parla. Bianca? Ci sei, Bianca? Cosa ha detto? Era un canto, era comunque ha risposto di Sì, brutto. ha risposto. Bianca, sei tu? Oddio, ho capito. Dai, ti. Sono sotto. Sono sotto. Uno, ho sentito la parola uno, da risentire anche. Questa musica. Sotto? Ma vero? Ragazzi, Cosa c'è sotto? Sei sepolto? Guarda, fumo. Dove? Lì, davanti. Lì. Non lo vedo, Davide. Guarda anche dalla torcia. Che fa il fascio. Davide. Guarda, fumo. Ma Davide, te lo giuro, Guarda. non sto vedendo niente. Guarda il fascio della torcia. Ok, lo vedo in video. Ok. Non mi piace questa cosa. Non mi piace. Ti prego, No, usciamo via. fuori. Usciamo fuori. Via. Io lascio ancora l'M1 qua. Dove saranno? Sono andati di qua. Non lo so. Ma andiamo piano che non voglio. Che cazzo è quella roba? Che cazzo? Che cazzo è quella roba? Paolo! Secondo! cosa è successo? C'è qualcuno nella chiesa. Cosa? La chiesa. Paolo, c'è qualcosa nella chiesa. Paolo, come faccio qui? Qua sono andata in stop, ho fatto di tutto. In che senso c'è qualcuno nella chiesa? Guarda. Ma ci siamo appena usciti. Davide, ho beccato qualcosa con la torcia UV. Habang sina Paolo at Jack ay nasa labas ng simbahan, ay binanggit ng kanilang spirit box ang pangalang Bianca, pati na rin ang salitang below. Nawari ba'y nagpapahiwatig na may kung anong nakabaon sa ilalim ng lupa. At habang sina Debbie at David naman ay nasa loob ng simbahan, ay nakakita sila ng puting usok na pumapasok sa loob ng simbahan. Nagdesisyon ng dalawa na lumabas ng simbahan, at sa kanilang paglabas ay napalingon si Debbie sa loob nito. At nakita niya mula rito ang animoy isang tao na merong puting kasuotan. Matapos itong makita ni Debbie ay agad niyang tinawag sina Paolo, pero nang muli nilang silipin ang simbahan ay wala namang tao na naroon sa loob. Pero totoo nga kaya mga nakukanan nila sa bidyong ito? Isa nga kayang multo ang nagpakita kay Debbie sa loob ng simbahan? Posible nga kaya na isa ito sa mga madring nagmumulto di umano sa simbahang ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Ang bidyong ito ay mula naman kay TikTok user Mario Ramsey na nagtatrabaho sa isang ospital sa Mexico. Ayon sa kanya ay kuha ang bidyong ito isang gabi nang may mapansin siyang kakaiba mula sa bintana ng isang abandonadong ospital sa tapat ng kanyang pinagtatrabahuhan. Narito ang bidyo at pagmasdan mo ito ng mabuti. Makikita mula sa bidyong ito sa bintana ng abandonadong ospital na animoy may apoy o nasusunog ang isang kwarto.
na ayon sa uploader ng video ito ay hindi naman di umano nasusunog. Pero ang higit na mas nagpakilabot di umano sa kanya ng mga oras na ito ay ang imaheng ito ng animoy isang tao na merong sungay na nakatitig din sa kanya mula sa bintana ng abandonadong ospital. Ayon sa uploader ng video ito ay marami ng mga kwentong kababalagan ang narinig niya tungkol sa gusaling ito. At balita niya rin ay ginagamit ito ng mga kulto sa pagsasagawa ng kanilang mga ritual. Kaya naman sa tingin niya ay posibleng isang demonyo ang nakukanan niya. Nanindigan din siya na ito ay totoo at hindi ito gawa-gawa lang. Pero posible nga kaya na isa itong demonyo? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat! Hi! Kung meron kang mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!